Sabihin mo to. Grabe na. Ang plano ko sa akin. Opo. Mayroon kami na paano. Sige po. Babasahin ko lang po no, yung sinabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa sinabi po ni Pablo, no, sa Roma, sa unang kabanata. No? Ito po. Sulat ni Pablo sa mga tiga-Roma, chapter 1. Ito po yung babasahin ko po, no, yung verse 16 to 17. Ayan, Roma, chapter 1, verses 16 to 17. Ayan, naano nyo po, Kuya Ronald? May Bible po kayo. Ayan. Romans 16:17. Opo, chapter 1. Chapter 1, Okay. Okay. verse The power of the gospel. Opo. Opo. English. Sige po, Kuya Ronald. Babasahin ko po ba? Sige po. Okay. Okay. Romans 1:16 To 17. Yan po. to 17. Okay. English ha? Opo. I have complete confidence in the gospel. Tama. It is God's power to save all them who believe. Tama. First, the Jews and also the Gentiles. Tama. For the gospel reveals how God puts people right with himself. It is true faith from beginning to end. Mm. As the scripture says, the person who is put right with God through faith shall live. Yan. Yung verse 17 nga po, pakiulit po yung unang sentence, Kuya Ronald. Opo. For the gospel reveals how God puts people right with himself. Yun. So maganda yung ano. No? So yung ano po natin, no, yung tema po, no, dudugtungan ko na lang yung sinabi po ng asawa ko. Ano po ba ang mabuting balita na magliligtas sa tao mula sa kasalanan, no, Kuya Ronald, no? Ano ba yung mabuting balita? Ano ba yung mabuting balitang ito na matitiyak po ng tao na alam niya sa sarili niya, no? Saksi ang Diyos na kapag ang mabuting balitang ito ay napasa atin po, ay tiyak tayo na sa Diyos tayo pupunta. No, so ang Biblia po may sinasabi dito, no, na katotohanan. Kasi po alam natin na sa pangkasalukuyang panahon, no, at siguro po eto, no, siguro daang taon na rin na lumaki tayo sa kulturang Kristiyano. Amen po, no? Lumaki tayo sa tradisyon ng simbahan. Lumaki tayo sa isang worldview na alam nating may Diyos at itinuturo ang mga aral ni Kristo at ng mga apostol, no? Ayon sa itinuturo ng existing na simbahan, no, na kung saan tayo kaanib. Ngayon po, maganda po na maging malinaw sa atin, mga kapatid, no, yung ano po ba talaga ang itinuturo ng Biblia tungkol po sa destinasyon ng mga tao po na tinawag ng Diyos. No? Kasi ang Biblia po nagsasabi na hindi lahat ng tao na nasa loob ng simbahan ay maliligtas. No, yan po yung dapat na linawin muna, no? Hindi lahat ng Kristiyano na sinasabi ay pupunta sa langit, no? Hindi po lahat ng nagsasabi na sila ay Kristiyano ay pinipresume na natin na sa langit na yan kasi binyagan yan, no? So, ang Biblia po nililinaw niya na mayroon talagang mga tao po na itinalaga ng Diyos na natitiyak nila na sila po ay talagang pupunta sa Diyos. So, siguro magtatanong, Pastor, paano malalaman ng tao yan? No? Tayo, hindi naman natin alam ang iniisip ng Diyos. Pwede ba nating malaman yan? No? Totoo nga po, no? Hindi natin nalalaman ang iniisip ng Diyos. Pero ang Diyos nag-iwan ng isang dokumento. Tama po ba? Nag-iwan siya ng isang dokumento, Kuya Ronald, na hawak natin ngayon. No? Yes. Ito po, no? Ito po ang Biblia, no? So, nandito po sa Biblia, ang tinatawag na proof, no? Kumbaga sa batas ng tao po, kailangan may pruweba tayo, no? Para patunayan ng isang bagay. Di ba, Kuya Ronald, sa korte? Bago ka magsabi na, nakita ko to. Oo, nakita ko yan. Ang itatanong ng korte sa'yo, anong pruweba mo? Di ba? Nasaan ang resibo? So, bilang Kristiyano po, binigyan tayo ng Diyos ng dokumento para maging resibo natin sa mga aral po na tinatanggap natin, no? Hindi po kasi pwede na tumanggap ka lang ng teachings nang wala namang pruweba kung totoo ba. Walang basihan. Walang basihan, Kuya Ronald, no?
walang, kumbaga hindi reasonable yun para sa akin, no, na tatanggap ka ng isang teachings mula noong bata ka pa hanggang sa paglaki, tinatanong mo, pero walang proof. Kuya Ronald, no? Walang patunay. Kaya tatanungin natin, totoo kaya ito? Kasi hindi lahat ng tinatanggap natin ay totoo. Di ba, Kuya Ronald? Hindi lahat ng bagay na nilakhan mo, hindi ibig sabihin totoo yun. No, kaya po, ang Biblia po nagtuturo sa atin na dapat ang tao pala maging curious. Tama ho ba? Magi tayong Mapanuri. ano yung Kuya Ronald, may tawag diyan sa Tagalog, yung mapanuri. Ayun, Mapanuri. tama, no? Mapanuri. Sinusuri natin, totoo ba yung aking sinasampalatayanan? Totoo ba yung aking nakagisnan? Yung paniniwala. Totoo ba yung teachings ng church ko? No? Totoo ba to? So, kailangan ng tao nagtatanong. Kasi mga kapatid, sa oras na hindi tayo magtanong, ibig lang sabihin noon, hindi, mangmang tayo. Diba? Di ho ba ang taong matalino nagtatanong? Tama ho ba, di ba? Pag marunong ka, magtatanong ka. Susuriin mo kung totoo ang isang paniniwala. So, ang Bible po, ito yung challenge sa mga Christians. No? Magtanong tayo, magsuri, kasi Diyos lang po ang pwedeng magbigay ng sagot sa atin. At ang kanyang resibo. No, Kuya Ronald, no? Ito nga kasi ang Opo, sagot. may Lahat resibo ng tayo. sa natin. Tama po. Dito siya. Opo. Siguro may magtatanong, Pastor, ano po ba talaga ang paraan ng Diyos para ang tao po ay makasigurado na sa Diyos talaga tayo pupunta? Sige, Kuya Ronald, no, yung binasa po natin. Si Pablo po may sinabi, no? Isa ito sa mga dakilang apostol ni Jesucristo kasi itinuro po ni Apostol Pablo sa ating mga Kristiyano yung tinatawag po na daan ng kaligtasan. Sabihin nyo nga po, daan ng kaligtasan. Daan Yun. ng kaligtasan. Sa English po, way of salvation. No, so, siguro iniisip natin, Pastor, di ba ang tao makasalanan? Tama po. Di ba ang tao imperfect? Tama po. Di ba marami tayong atraso sa Diyos? Tama po. Paano yan? No? Kung tayong lahat ay kapahamakan talaga, may paraan pa ba ang Diyos? Yan si Pablo papasok. No? Pumasok siya dahil kailangang ipaalam sa tao kung ano ba talaga ang pamantayan ng Diyos sa kaligtasan natin. Kaya po, Kuya Ronald, no, binasa natin yung verse 16. Ano pong sabi uli ng chapter 1 verse 16? May nakasulat po? Sa Roma? Chapter 1 verse 15, Opo. I have complete confidence in the gospel. Yon. Complete confidence. Anong ibig sabihin ng Kuya Ronald? Pag sinabing complete confidence. Ibig sabihin, kompleto yung kanyang paniniwala. Tama. Na ito yung kanyang pinagbabasihan. Tama. Sure si Pablo. Yung aral ng Kasi Tama, no? yan ginagamit mo araw-araw. Yan ang panuntunan o guidelines o guidance ng isang tao para makuha mo yung salitang way of salvation. Tama, opo. Through gospel o through Bible. Tama, no? Kaya alam niyo po, Ate Minita, no? Maganda yung sinabi ni Pablo, no? Complete confidence, no? So, ito yung isang tao na hindi nagdududa, Kuya Ronald, no? Na alam niya ang kanyang sinasabi, alam niya yung kanyang doktrina, alam niya yung kanyang prinsipyo, no? Yung kanyang pinapangaral. Ibig sabihin po, complete confidence, walang pagdududa, no? Wala siyang sinabi na hindi ako sure eh. No? Father, sure ka ba? Pastor, sure ka ba? Pag may mga tao kasi na nagpe-presume lang na sure siya, no? Kasi yun yung, 'di ba, may mga ganun, Ate Minita, hindi naman kasi lahat ng confidence totoo din, 'di ba? So, anong pagkakaiba ni Pablo na kompleto ang kanyang confidence? Kasi po, si Pablo lang naman ang tao na kinausap ng Diyos ng personal. Amen po. Mayroong Ate Minita, no? Nangusap si Jesucristo sa kanya ng personal, no? Kaya po mahalaga na na kilala talaga natin si Jesus, no? Kasi sa Biblia po, pag sinabi kasi natin na relasyon kay Jesus, ang pinag-uusapan po kasi dito, hindi lang yung Kuya Ronald, yung mental state na alam mong may Kristo, alam mong may namatay sa kasalanan, di ba? Hindi lang yun eh. Relasyon po ang pinag-uusapan. No, nanay, no? Meron kang connection kay Kristo ng personal, no? Hindi sinasabi na may relasyon ako kay Kristo, Pastor. Bakit? Kasi laki ako ng Katoliko, lumaki ako, ang mga kapamilya ko Katoliko, Kristiyano kaming lahat. Hindi po ibig sabihin na lumaki ka sa isang kulturang Kristiyano, totoong Kristiyano ka, no? Si Pablo po sinasabi niya na ang kanyang pagiging tigasunod sa Diyos dahil kilala niya si Kristo ng personal. Ibig sabihin po, may connection sila, no, Kuya Ronald, no? Meron siyang alam na hindi alam ng mga taong nasa relihiyon. Ganun po, no? Meron siyang personal na ugnayan. Na kung saan po, ito yung sinasabi natin mga kapatid na
kilala mo yung sinasampalatayanan mo, no? May personal kayong ugnayan. Parang ano po yan, Ate Minita, walang pagkakaiba sa relasyon, sa mag-asawa, no? Tanong, bakit kilala ni Kuya Ronald sa ilang taong dumaan na ang kanyang asawa? May relasyon sila eh. Tama po ba, no? Okay. May relasyon po kayo, no? Kaya kilala nyo ng isa't isa nang kayo ay magkaroon ng connection sa isa't isa, nakikilala nyo ng isa't isa. No? Po, ganon din po sa Diyos, mga kapatid, no? Ang pagkakilala po sa Diyos ay relasyon po yan, no? Kaya po ini-emphasize natin eh, hindi relihiyon eh, no? Relasyon. Tama po ba, no? Hindi relihiyon, no? Relasyon, mas malalim ang relasyon eh, no? Kasi pag sinabi po nating relasyon, may ugnayan kayo eh. Kumbaga po sa kasal yan, tipanan na yan, Kuya Ronald, no? Mayroon na kayong ano. Kasi pag sinabing relasyon, pag ang dalawang magkaiba ay nagkaroon na ng ugnayan at nag-decide na po, no, na magsasama na sila, eh may tipanan na yan, tama ko ba? May kontrata na yan. Ganon, no? So ganon din po mga kapatid. Commitment din yan. Tama po, commitment. Ganon din po ang pananampalatayang Kristiyano, no? Ang atin pong commitment unang-una po kay Kristo. Amen po, no? Kay Hesukristo po ang commitment. Tingnan niyo po, tingnan niyo yung pagkakaiba. Sa existing nating relihiyon, ang sinasabi ng iba, commitment sa church. Di ba ganon? Brother Ronald, Ate Minita, Tita Minita, mag-commit ka sa church. Ganon. Pero alam niyo po mali. Ang unang commitment, ibibigay mo kay Jesus. Hindi sa simbahan. Naintindihan niyo po, no? Yun muna. Kasi mga kapatid, pag sinabi kasing simbahan, ang tinutukoy po, mga tao. No? Pag sinabi kasi Tao nating, kasama. opo, tayo yun eh, tayo ang church. Hindi ka magko-commit sa kapwa mo lang. No? Una mong i-commit ang sarili mo doon sa sinasabing pinakamataas. No? Kaya mali yung sinasabi ng iba na nagiging Kristiyano daw ang tao kapag bininyagan sa simbahan. Hindi po. Hindi po, no? Nagiging tayong Kristiyano kapag tayo po ay may commitment kay Hesukristo. Yun po ang hinihingi ng Diyos, no? Commitment sa kanyang anak. Pagkilala, pananalig, pagbabalik loob. No? Yun po yun. Ano? Hindi tayo nagiging Kristiyano dahil nabinyagan tayo sa sekta. No? Mali na naman yun. Ano? So nililinaw ng Biblia na ang ating pong commitment, ibibigay muna natin kay Hesukristo. No, yan po ang sabi po ng Biblia. Kaya po eto, no, 'di ba Kuya Ronald ang sabi, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Ano pong sabi ulit sa verse 16? Full confidence in the gospel. Ano po yung kasunod, Kuya Ronald? Sabi po, It is God's power to save all who believe. yun, kapangyarihan ng Diyos. No, ibig sabihin po pala, ang mabuting balita na ipinangangaral po natin, Kuya Ronald, no, ito pala ay doon natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Yung Amen. mabuting balita. Ang mabuting balita po, hindi ito statement ng relihiyon. Di ba sabi po natin, pag ang mabuting balita naririnig natin, kadalasan naririnig natin sa mikropono ng simbahan. Di ba? Ito ang ebanghelyo ni Kristo, ebanghelyo ayon kay Mateo, parang ganun, parang sounds lang, no? Pero ang sabi ng Bible, Kuya Ronald, mas malalim, kapangyarihan ng Diyos. Di ba, no? Hindi lang ito Power of Opo, kapangyarihan ng Diyos ang ebanghelyo. Hindi lang po ito salita ng relihiyon, no? Tanong, bakit pastor ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos? Kasi ang sabi ng Biblia, ito ang nagdadala ng kaligtasan sa tao. Ibig sabihin po, pag sinabing kaligtasan, inaalis po tayo mga kapatid sa kapangyarihan ng kasalanan, no? Siguro tatanungin natin, pastor, ano po bang ibig sabihin ng kapangyarihan ng kasalanan? Sabi ng Biblia, lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Alam niyo po ba si Kristo may sinabi, no, na lahat ng tao kapag hindi pa born again, alipin ng kasalanan. No, mayroon pong nakasulat sa Biblia, no? Pastor, pag sinabi bang alipin ng kasalanan, ano ba bang ibig sabihin noon? Ang ibig pong sabihin noon, ang tao, wala tayong kakayahan sa sarili natin na labanan ng isang bagay na kakambal natin. Kuya Ronald, no? Parang ganito, pag pinanganak ka na aso, aso ka. Tama ho ba? Hindi mo babago yon. Kahit sabihin mo na gusto ko maging pusa, Hindi mangyayari. hindi mangyayari kasi pinanganak kang aso. So pag pinanganak kang makasalanan, yan ang tanong. Pastor, pag pinanganak kong makasalanan, ano bang ibig sabihin noon? Mahirap yon kasi
Pag pinanganak tayong makasalanan, ibig lang sabihin noon, mula maliit pa tayo, kakambal na natin yon. Kaya ang tao, nakagagawa ng kasalanan kasi may nasa atin na tinatawag na kakambal na natin mula noon pa. Tanong, Pastor, bakit nangyari yon? Di ba pinanganak, di ba ang Diyos nang likhain tayo perfect? Tama po, di ba? Tama, Ate Minita. Nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, mabuti yon, perfect yun, no? Walang mali sa Diyos. Tanong, Pastor, paano nakapasok ang kasalanan? Kung ang Diyos pala gumawa ng perpektong bagay, paano yon? Ito yung misteryo, Kuya Ronald, ng free will. Papasok tayo doon, no? Pastor, ano ba yung free will? Yung lumikha ang Diyos ng isang personahe o mga personahe na may kakayahang mamili ng mabuti at masama. May kakayahang pumili kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, no? Ito na yung konsepto ng yin yang sa Asya, no? Yung negative positive, no? So, ang tao nang likhain ng Diyos, pati mga anghel, kasama na rin ang mga anghel, may binigyan sila ng kakayahan na pumili. So, etong pagkakaiba ng mga hayop sa mga tao na tinatawag nating galing sa Diyos na nilikha niya sa imahe niya. So, ang tao pala ay may kakayahang mamili kung anong mabuti at masama. Kaya lang po ang problema, no, nang ang Diyos ay lumalang ng mga personahe na may kakayahang pumili ng mabuti at masama, lahat ng kanyang nilalang na ito ay nag-fail, Kuya Ronald, no? Kumbaga po, hindi nila nasunod yung tinatawag na ano, no, yung pamantayan na manatili sa mabuti, no? Halimbawa, isang example po, tulad ni Lucifer. No? Sino po bang nakakilala kay Lucifer? Kilala niyo ba? No? Kilala niyo ba si Lucifer? Yung anghel na maganda sa langit, no? Kasi ayon po sa ano, no, doktrina po na pinangangaral din ng Biblia, may magandang anghel na nilalang ang Diyos, no? At ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ay unang ginawa ng mga anghel, hindi ng tao. No, kasi si Lucifer ay nasa langit, naglilingkod, Kuya Ronald, doon sa pinakamataas na trono ng Diyos, no? Siya yung kumukumpas sa mga anghel para sumamba sa Diyos. No? Kaya lang si Lucifer ay natukso. Kasi sabi niya, bakit ako tinalaga ng Diyos na manguna para sumamba? At ang mga anghel ay sumusunod sa akin para sambahin ang Diyos. Sabi ni Lucifer, pwede naman din akong sambahin. Para din naman akong Diyos din. No, so parang nagkaroon si Lucifer ng puso na bakit Diyos lang ang dapat sambahin? Pwede naman ako din. No, so parang ano yung kay Ronald, no? Ang kasalanan kasi papasok kapag gusto mong pumantay sa Diyos, no? Na hindi naman maaari, no, di ba? Ganon, no? Magkaroon ka ng pride na pwede rin naman ako, di ba? Kapag pinuntahan mo na yung sarili mo, iba na 'yon, di ba? Yan ang unang kasalanan, no? Yung pride, no? Nagmataas ang isang anghel. So, papasok na rin tayo sa tao. Ang tao, Pastor, paano nagkasala? Ang tao po yung nagkasala dahil ganon din. No? Ganon din na nangyari. Oo. The same story. Naalala nyo si Lucifer. Oo, gusto niyang maging Diyos. Tinukso din ng tao. Sabi ng ahas sa unang tao, magiging kayong parang Diyos kung kakainin nyo ang bunga ng karunungan. Di ba? Magiging kayong parang Diyos. Ang tao ay natukso doon, no? Kasi ang tao din, nagkaroon tayo ng attraction sa, gusto ko ring maging Diyos. Di ba? Karunungan, no? Ng mundo. Karunungang panglupa, no? Na malalaman mo ang mabuti at masama. So, nahulog din ang tao sa kasalanan. Mga anghel, nahulog sa kasalanan. Mga tao kasama din. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin ng Diyos ngayon kung nahulog ang kanyang mga nilalang, no? Sa anghel po, walang sinabi ang Bible na nagpadala ang Diyos ng manunubos. Wala, no? Wala. Sa tao, meron. Pero no? Ito yung maganda, no? May pinadala sa atin, no? Bakit kaya sa tao may pinadala, sa anghel wala? Hindi ko masasagot. May tanong ako. No? Sige, Kuya Ronald. Ate Minita. Sige po. Pag namatay ba ang anghel, may spirito ba yan? O may... Ang anghel naman po, immortal eh. Hindi sila namamatay. Malibang, Ate Minita, malibang patay ng Diyos, doon lang sila mamamatay. Yung ibig sabihin, pag pinatay sila ng Diyos, at tanong ko, di ba ano, ang anghel ba may Espiritu sila. Espiritu ang anghel po. Soul wala. Magkaiba kasi yan eh. Yung soul na sinasabi nyo ba yung soul na parang tayo din, na may soul?
Kasi ang alam ko, binigyan lang ng Panginoon yan ang tao. Ay yung sinasabi nyo na That is yung hininga ng very Diyos. questionable sa akin na ever since Kasi nagkaroon ang ako. ibig sabihin po kasi ng kaluluwa, sa Genesis mababasa po natin, Yes, hinga sa ng Diyos. Genesis, Hininga ng Diyos. magkaiba ang spiritual at ang kaluluwa. Tao At lang, ang- ang oo. tao po ang binigyan niyan. Kasi anong tawag Tao dito? lang ang meron yan. Ah, Special talaga kasi tayo eh. Pag nakapartikular na hiningahan ng Diyos ang tao ng kanyang hinga at tayo ay naging kaluluwang buhay. May kaluluwa talaga tayo. So ibig sabihin, pag Ang mga anghel, walang sinabi na partikular ang Biblia na may kaluluwa sila. Pero ang tawag ng Biblia sa kanila, Espiritu sila. mga espiritong naglilingkod. Ah, Mga tigapaglingkod na yan, espiritu. yan, Era. yan yung very ano sa akin na Opo. Iglesia ni Cristo sa inyo, mga pag-aralan ko lang. Kaya very ano yan, every time tinatanong ko yan. Opo. Nire-research ko yan, hindi sa ano, kundi sa mga pastor mismo. Oho. Kahit sa iglesia, ganun din ang sabi. Ano pong sabi? Na ang tao lang ang merong kaluluwa. Mm. Dalawa tayo, espiritu at kaluluwa. Pero ang anghel, Mm. espiritu lang. Mm. mm. Opo. Kaya Mm. inaano ko yun. Kaya yun ang sagot, Kuya Ronald, kasi hindi nakapartikular eh. Mm. Wala tayong resibo. Hindi natin mahanapan ng Oo. kaukulang patunay Oo. na Kung mayroon ba silang kaluluwa. Kung hindi, Kasi- espiritu. Espiritu. Ang soul, ito, body, soul, and spirit kasi body, soul, and spirit. Kaya sabi nga, ang body, soul, and spirit, sabi nga, kaya pag itong soul na to, ito yung nakakaramdam, ito yung may karunungan, ito yung lahat, ito yung nakakapag-decision. Kung may faith na itong soul na to, ito yung ano eh, kaya nga naglalaban ng, tayo may kalaban tayo, ang ating physical o maglingkod sa Diyos. Pangailangan Yung physical soul psyche, no? o maglingkod Sa Griego. Diyos. Galing yung Ganun psychology natin. salita. Siya yung naninimbang, siya yung nagdidesisyon. May psychology dito. kasi may soul. Kaya special Kaya may struggle sa tao Yan. bilang Kristiyano. Kaya kung tinanong kita kung ang anghel ba, pag ang Panginoon ang nagtanggal Spirit ng ang niya, tawag sa kanila. Spirit ang nawawala Espiritu sa sila. kanila, di ba? Oo, tama. Namamatay sila. Kaya nga, Wala tayong resibo kasi kung may kaluluwa eh. ang impyerno nakadesign lang sa kanila dapat. Pero kung may makita tayo, walang problema. Kasi may nadideceive na tao. Pero wala, Kaya may wala tayong nakakasama. Yung minsan na ano eh, pagka natukoy Bakit yung po may interest kayo sa mga anghel? No, hindi ako Ano nyo lang? na-interest. Kasi di ba nagbabasa rin ako ng Kung Bible masyadong during ano. na-curious, Ah. Hindi, hindi hindi niya lang... Nakakita na ba kayo ng anghel? Ha? Nakakita na kayo? Ate Minita ng anghel? Hindi pa? Hindi pa. Ay. Hindi pa. Matataas sila. Pero ewan ko sa panaginip ko. Mas matataas sa atin. Pero matangkad. Opo. Di ba pinakamatangkad na tao mga nasa pwedeng 9 kasi feet? ano eh, ayoko sabihin kasi yung mga nakikita Ang ko anghel, sa mga drawing nasa eh. Sa ano eh. malalaki sila eh. Parang mga 15 feet eh. Superior kasi yung mga yan. Malaki. May mga kapangyarihan. Mataas sila. Kaya ano sila. Pero mas Superior espesyal tayo. yan. Mataas sila pero mas espesyal tayo. Ano sila? Mga tatlong building. Para mga ata. 15 feet. Basta mataas ang anghel. Mga Ba't mo tatlong nasabi ganun, Pastor? Kasi may mga aparisyon ng mga anghel na nakita sila na anuhan din ng camera. Higit sa lahat, ano po, may pag-aaral po na ginawa no na ang mga anghel ay iba yung size sa tao. second No? to third. Kasi Iba talaga. oo, May mga patunay na nag-exist talaga sila. halimbawa po, Nag-exist. halimbawa po, si Lucifer na nasa lupa, meron siyang taong ginamit para mag-ano ang mga tao, magdumami. 'Di ba? May ganung doktrina ang saksi ni Jehovah, 'di ba? Pero ang totoo noon, may mga iwan ko kung genetics 'to eh, no? Pero Mga giants. oo, ang sabi Mga na sexless sila eh. oo nga sexless nga, pero gumamit si Lucifer ng unang tao, pero Ang hindi ko alam beast kung, kasi. kung mataas din yung beast. Ang beast kasi Diba? malaki siyang malaki siyang nilalang. Oo, kasi may mga nilalang sa Giant. lupa na matataas, mga higante. Na ang sabi ay Anak yan ng offspring ng mortal at ng mga anghel. anghel, oo. Kaya Kahit sa Greek mythology oo, meron yan. ang matataas sila. Sexless kasi sila labang sexless ang angel. Ang beast kasi siya yung giant, siya yung Mataas din. oo. Mhm. Pero dahil mataas siya, hindi naman din siya talaga Hindi tao naman. din na masasabi, tama? Hindi naman siya taong sinabi.
Bigyan mo na nga ng idea sila. Oh, di ba? Ang kasalanan ng tao, hindi talaga pagpilas ng prutas. O kasi ano yan eh. Ang totoong Malalim yan, kasalanan ng malalim tao. yan. Malalim na usapin yan. Tsaka muna natin ano eh. Oo. Baka ikalito ng mga... Walang sorry, dumaan tayo din. Sorry, Opo, sorry. opo. Okay, okay. Okay lang ate, okay. Pero ano po, no, balikan ko lang po yung, yung ebanghelyo. No? Si Pablo po sinabi niya na ang mabuting balita po ay mahalaga na malaman ng tao dahil ang sabi, ito'y kapangyarihan ng Diyos sa bawat sumasampalataya. Ibig sabihin pala, Kuya Ronald, ang mabuting balita ay ito yung bagay na pinakikita ng Diyos yung kapangyarihan niya. Mabuting balita, no? Pinadala niya ang kanyang anak na matay sa kasalanan ng tao. So, ang gusto ng Diyos, yung event na yon, Kuya Ronald, no? Yung nangyari sa Kalbaryo, Kalbaryo. ay dapat ang tao ay magbalik loob na doon sa ipinakita ng Diyos na pagmamahal niya, no, sa atin. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ano bang special kay Kristo na iba sa iba? Si Hesus Kristo lang naman ang anak ng Diyos, 'di ba, no? Na, bugtong ng Ama, na kung saan sabi ng Biblia, ito yung sinasabi ko, Ronald, na sakripisyo na perpekto. Ibig sabihin, Ate Minita, ito na yung sinasabing perfect sacrifice na hinihintay natin. Kasi lahat ng ating sakripisyo hindi papasa sa Diyos. Tama ho ba? Totoo yun. Relihiyon hindi papasa. Yung mga alay sa Diyos, yung 'di ba noong araw, Kuya Ronald, tradisyon ng mga relihiyon mag-alay sa Diyos, tama ba? Kahit Ng nag-aalay ng tao Hindi yun. sa Hindi, meron. Opo, meron, no. Kaya lang Nasa Biblia yun. kaya lang yung pinag-aalay nila ng tao ibang Diyos naman. Kaaway, oo. Ibang Diyos. Kaya lang the mere fact na ang tao ay marunong mag-sacrifice para sa mga Diyos, ibig sabihin alam ng tao na gusto ng Diyos na may ialay tayo. Ang problema, lahat yun mali, no? Nagturo ang Diyos ng pag-aalay, pero imperfect pa rin yun, ano? Kumbaga po, Kuya Ronald, baka may magtanong na, Pastor, bakit ang Diyos nagturong mag-alay, pero hindi naman pala perfecto yung inialay? Yung hayop. Well, ganito lang yan. Kasi gusto ng Diyos ituro sa atin na may alay, gusto nyo munang ituro ang pag-aalay, no? Bilang worship, pagsamba kasi ang pag-aalay. Pero hindi ibig sabihin na itinuro ng Diyos yun, pinali na. No? May gusto lang ipakita ang Diyos na nagturo ako ng pag-aalay, pero yung pag-aalay nyo, initial pa lang yan. No? Meron talagang pag-aalay na darating. Kumbaga po, para ipakita sa atin na may pag-aalay na mismong tayo, hindi tayo papasa. Kundi po, gusto lang ipakita ng Diyos na ako na ang mag-aalay. No? Parang ganun. Parang binaliktad ng Diyos. No? Tinuro niya yung pattern ng pag-worship, pero hindi talaga perfect yun. Ano pa lang yung Kuya Ronald, initial lang. Kumbaga po, nagbigay ang Diyos ng clue, di ba? Kasi kailangan natin ng clue no? Hindi pwedeng biglain Ganun ang tao no? Alam ng Diyos na mahina tayong makakatch up, no? Kaya lahat ng bagay na nasa Bible, progreso Hindi niya binigla. Tama ko ba? Lahat ng kanyang sinabi, hindi bigla. Hindi ganun ng Diyos, no? Dinahandahan niya tayo. Hanggang sa dumating, Kuya Ate Minita, yung sinasabing perfect sacrifice, si Kristo na yon, no? At ang kakaiba dito, hindi galing sa tao si Kristo. Tama ba? Galing sa Diyos. At ang kakaiba dito, Anak siya ng banal na espiritu. hindi tayo nag-alay sa Diyos. Tama ba? Siya. Baliktad tuloy ang nangyari. Diyos ang nag-alay para sa atin. Nag-alay Kuya para Ate sa Minita, atin. naka-reverse. Di ba? Di ba sa relihiyon, nag-aalay tayo sa Diyos? Tama ba? Oo. Pero sa konsepto ng Bible, baliktad. Diyos Ang ang nag-alay para sa atin. Maligtas. Lumalabas tuloy, parang napakahalaga talaga natin, no? Bakit ginawa ng Diyos na siya na ang nag-alay para sa atin? special talagang tao. Ibig sabihin ko, Ronald, pinahalagahan tayo ng Diyos. Di man tayo karapat-dapat, no? Biro nyo, mga makasalanang tao, imperfect, puro tayo kalokohan, no? Pero ang Diyos, inabot niya pa rin tayo. Pinakita niya yung love niya, no, Ate Minita, no? Talaga yung binaba niya, Binaba niya ang sarili niya, inalay niya ang kanyang anak para sa atin. So, gustong ipakita ng Diyos, mahal ko kayo. Kaya sabi ng Diyos, magbalik loob na kayo. Ito na yung pag-asa. Kapag hindi pa ang tao nakinig, hindi nakasalanan ng Diyos kung siya'y mapupunta sa kapahamakan. No, kasi nagbigay na ang Diyos ng daan para sa kaligtasan natin, no? Kaya nga sabi, ito ang kapangyarihan ng Diyos, ito ang ebanghelyo. So hanggang dito muna tayo, no, sa pinag-aralan po natin, na ang ebanghelyo po ay ang kapangyarihan ng Diyos tungkol kay Kristo na mismong Diyos ang nag-alay para sa atin. No? Kaya pala, Kuya Ronald, lahat ng pag-aalay ng religion hindi pa rin papasa, no? Malibang Diyos ang gumawa. Doon pa lang natin makikita yung liwanag talaga. Diyos ang gumawa nang hindi kayang gawin ng tao. Yun po yun. Diyos ang nag-alay,
Diyos ang nag-initiate, Diyos ang gumawa, hindi tayo, no? Pastor, anong dapat natin gawin? Tanggapin natin yung ginawa ni God, no? Yung kanyang ginawang sacrifice, Have faith. i-accept natin by faith and repentance. Ibig sabihin, kilalanin natin 'yon, no? Magsisi. So, pastor, ibig sabihin pala nun, yung palang ibig sabihin ng ng Christian essence, no? Diyos pala ang gumawa. Tinatanggap natin yung paggawa ng Diyos na 'yon. Hanggang dito tayo. Sige po. Tanong po, ay, medyo late na tayo pala. Sige po. May tanong po, mga kapatid. Kay kayo pa. Tanong, susog. Ate Minita, salamat doon sa ano nyo tanong nyo. No? At maganda po. Marami pa sana, kaya lang naman. Susunod Oo. Sunod. Sige po, i-reserve lang po natin yung... May Bible study pa kami. Gano'n nga Marami- sabi ko sa inyo pagka ako Opo. nasa talagang iba yung... Kaya mahalagang Bible, no? Tio Para Ronald. sa akin kasi siguro, Sige po. Yun nga. Totoo naman yun. Kasi kung patuloy kang naglilingkod sa Kanya, lalo na kung hindi naman yun yung tama. That is why I'm choosing this kind of study. Kasi sometimes hindi naman sa pangaano ko yung sa church, inaantok ako, natutulog ako. Hindi kasi tulad nito, may sharing. Kaya nagpe-prepare ako Tsaka pre-question. na ano ako sa mga ganitong Nakakapagsuri may tayo. kanta pa. Yun yung kasi yung kaibahan. Hindi kasi Romano Katoliko ako pa eh. Talagang yun ang ko. Hindi, Kaya kahit lang, din naman ako. nagpe-prepared ako. Mas Lahat prepared tayo ako eh. kasi may lesson. Laki sa ganong tradisyon. May sharing at kumbaga yung live nung mas siya. Yun nga, yun yung naging problema ko rin, Kuya Ronald. Kasi nung lumaki ako sa isang Kristiyano din na pamilya, yung mga curiosity, yung pagsusuri, maraming parang questions, hindi masagot ng aking kinaaniba nun na church. Hindi masagot, no? More on ritual, ganun. Hindi siya masagot. Kaya sabi ko, hindi pwedeng ganito. No? Hindi pwedeng hindi masagot yung mga tanong. Ayun, kaya siguro tinawag na rin ako ng Diyos para ako mismo yung makatuklas. Minsan, Ganun kayo. nag-aalala rin ako or natatakot ako Ay- sa sarili ko. The more na Lumalalim. yung tanong ko eh. Opo. Yun yung nagiging... Huwag po kayong matakot. Di ba ganun Tama yun? naman. Kasi ganun talaga ate. So, The more na question, the more maliliwanagan. Oo, kasi minsan, Kayo, Kuya Ron, pero anong yung opinion nyo? identity ko, yung mahirap din kasi hindi, ganun, naging pastor, maganda at malinaw rin naman yung ganung paliwanag kasi nga, isa lang ang ipinapakita kasi ng sakripisyo ng Panginoon sa atin. Yung kumbaga, kilalanin mo yung Ginawa niya. paghihirap niya. Tama. At least, ikaw bilang isang tao, pag kinilala mo yon, doon mo po pwedeng pataasin or palakasin yung iyong faith Tama. sa Kanya. Tama. Opo. At yun nga, mag-repent, kailangan pagbasihan natin kung ano yung mga aral na Tama. Sabi ko nga, ibigay diba, ng Panginoon kanina, sa paano atin. mo masisiguro sa sarili mo yung salvation? Opo. Through that pathway, Ito through po, that opo. guidance, through that Opo. gospel. Opo. So how will you provide that kind of relationship kung hindi ka magtatanong? Kung hindi Tama. mo aalamin sa sarili Tama. mo kung nasa tamang guidelines Tama. ka ba? Ako naman Diba? ay So, yun minado yun. naman ako, hindi Opo. naman ako Tama. perfect sa kaalaman, pero mainam din naman sa akin yung may mga tao rin nakapagpapaliwanag kamukha nila pastor at ang pastor. Para lalo nating bigyang lalim yung ating kaalaman sa lahat ng aral na Oo. binibigay naman ng Panginoon sa atin. Kaya Siguro, yun nga, hindi nakagisnan kasi yung, sabi mo, yung traditional na paniniwala na sa tingin namin is Na ang mga tao- already enough. Pero kung Pumapasok bibigyan sa- natin ng mas Opo. malalim na Opo. Na siguro, pumapasok sa loob, mas lumalabas maganda. ding wala, no? Parang walang nalala. mas maganda kasi yung ano talaga, yung sinasabi mo kanina is the relationship. Tama. Kailangan yung spiritual relationship mo talaga ay talagang nakapamit din sa kanya. Tama. So that lahat ng bagay na ginagawa mo ay ayon sa kaluguran ng Tama. Panginoon. Oh, tama kay Ronald po. So, I hope na sa continuously Opo, pero pag-uusap natin na ganito Opo, salamat po. ay mabigyan natin ng sapat na kaunawaan. Opo. At yun ay Ituloy-tuloy po maibahagi natin yung sa ating pag-aaral. mga anak. Opo, tuloy-tuloy natin yung pag-aaral. Ayan, dapat magbigay tayo rin na, yun nga, Ang Diyos lang yung naman word talaga. commitment. Opo. Siyempre, minsan, iniisip ko rin yan sa panahong ako nasa lansangan. Ang manalangin ay hindi rin dapat May, isang oo, tabi. ganun lalo din na't lang nasa ate. May kalsada signal. tayo. Opo. May ibig sabihin ng Tama po, sin. Ron. Ang salita ng Diyos kasi ibig sabihin sin.
Yun ang aking hangad. Na planted magkaroon ka ako na. ng Ibig sabihin, isang mag-grow strong ka na. relationship Sa Panginoon. Ibig sabihin, my pag curious ka as a whole, sa Opo. aking kabuuan. calling din mo. Manaig yung Kasi kanyang kinakiklas mo. presensya palagi. Tama. Gusto din ng Lord, magpakilala pa. Tama po, magpakilala tama. sa Kasi atin. Sa pamamagitan may mga ng pagkakataon, salita natin. Wala. Magagalitin ako. Ah, Yan, yun yung... kahinaan ng tao yan. Oo, yun po. And yun sabi Kanya-kanya ate, tayo ng kahinaan, ano? May... Oo. Yung Yun sabi ko- galit, yun yung problema sa Opo. akin. So, normal, ay naku kuya, hanggang ngayon. Bilang tao And talaga. struggle tayo sa Kasama buhay natin ngayon. Sabi ko kay ate, lahat ng tao, hindi naman talaga natin kilala ang sarili natin. Oo, totoo yun. Psychologically, di ba? Ang turo sa psychology, hindi natin kilala Kasi sarili natin. psychologist, ano din, di ba? Background Ngayon sa sabi ko nga sa kanya, Mm. once na nagtanong na ako, Mm. kung nasa initial, sunod-sunod na yan, lalalim ng lalalim. Pero kilala tayo ng Masaya Diyos. din, ate. Pinuputol ko, alam mo Kasi kung siyang bakit? nag-create ng psychology. Kaya ako masyadong lumalim. Diyos ang Kasi nag-create ng parang psychology. Hindi ko na nakikilala yung sarili ko. Alam niya yung Minsan takbo ng isip ng tao, eh. Kaya minsan mapapansin Nababasa ka agad. Nababasa niya, Oo. kasi sa kanya tayo galing, kaya Depende kasi kung kung katulad highest ng intelligence, ayaw eh, yung nasa taas, eh. lumalabas talaga. Maganda yun ate kasi pag nagkaroon ng karunungan, Intelligence. kaalaman talaga sa Diyos, wala namang sabihin ko bang mataas na karunungan sa Diyos, mas malalim lang na pagkakakilala sa Diyos. Pero dumating ba sa point na ano, the more na you deepen you question, the more na lumalalim yung pagtatanong mo, dumadating kasi sa point na even myself, hindi ko nakikilala. Mm. Merong ganun, kaya nag-i-stop ako dun eh. Mm. Middle pala nag-i-stop ako kasi yun yung kinatatakot ko. Pero meron ako akong sa talata sarili para dyan, ko. Ate Minita. Meron ka bang ano? May talata ko dyan. Huwag kang matakot, Ate Minita. Kasi Kasi Hindi dapat may sinabi ang natin- Panginoong hindi Kristo dapat eh. natatakot yun, Sabi ng ate. Panginoong Kristo, kung gusto niyo sumunod sa akin, kalimutan niyo muna yung sarili niyo. Ayun. Wala ka talaga. Kaya, Ibig sabihin, handa kang magpalalim. Pag, di ba sabi ng Panginoong Kristo, gusto niyo sumunod sa akin, Magkalimutan. kalimutan niyo sarili niyo, itakwil niyo. Yun nga Ibig siguro, sabihin, yun yung wag kang matakot ng bad dissolve. kasi once na Wag kang gusto matakot. kong lumalim, Mas Kasi maganda ang ngayon, gusto ng hindi Panginoon, mo baguhin yung mabasa sarili. ako eh. Hindi yung dating sarili. Tama yun ate. nag-i-stop ako. Pag gusto ko na lumalim ng lumalim, lalalim kasi yung tanong ko sa inyo, Tama po. nag-aanap ako eh. Opo. So, nag-i-stop ako, bumabalik ako sa kasi natatakot ako sa sarili ko. Parang hindi ko nakilala yung Yun- sarili ko, ganun. Yun na yung, nararamdaman yun na yung, ko. yung pa naman yung time na ng transformation na. Pag naging selfless na, wala na yung sarili Mas at maganda Ate yun. Minita. Papasok ka na sa sinasabing metamorphosis. Di ba may word na metamorphosis? Grow, na yung grow. Mababago. yung pagpapalit Kasi ng nga, sarili. Tama. parang ganun. Kaya huwag kayong matakot na Natatakot ako, di baka mawala yung makilala ko sarili. sa araw yung sarili. Kasi ganun nararamdaman ko Hindi. eh. Opo. Oo. May ganun din, mawala may ka sa iyong ganun kasi sarili. yung Ronald. Ano, baliw. Oh, ganun mo lang siya titingnan. Pero may malalim na mas ano yan. Hindi, actually, Mas maganda yung spiritually mature tayo. sa- Maturing yun, ibig sabihin ate. sa mga sinasabi ng Banal na mga pastor kasulatan. at pastora, yung bang kalinawan ay isang napaka-importanting bagay para sapat nating maunawaan kung ano talaga yung aral, gano'n. Kasi Actually, sa mga nandiyan- paliwanag naman ng pastor kanina, talagang medyo Andyan- malalim talaga. Andiyan na yan eh. Kasi sa... Palalim po pa naman tayo ng palalim. Handa po ba kayo? Oo. Palalim Hindi, tayo ng okay na naman, siguro. Oo, ate, Kasi mas itong- maganda- mas maganda yun. na magkaroon din. Ganyan po ang salita ng Diyos. Eh. Kasi yan, Okay, andyan hindi lang natin yan magbasa. eh. Bandal na sulat. Ang tema kasi dyan yung application. Tawag natin dito, Paano sagradong gagawin sulat. yan sa ano, Sacred. Yung application. Pero noon, bawal basahin yan. Hindi pinapabasa ng church yan. Yayatabag ng Diyos. Ang Roman Catholic po, Andyan lang siya. ang pinaka-Biblia, Latin. How you apply Di ba noong araw, Kuya Ronald? daily lives to your Hindi nila pinapatranslate ang Biblia sa Tagalog, sa Sa Ingles. anumang lingwahe. Opo, kasi ang takot ng simbahan. Pero lahat ng Pag mga nabasa tao, ito ng mga tao, baka hanggat nandito baliw. tayo sa mundo, hindi Yun ang natin kanilang pwede katwiran. perfect na maging mabuti. Baka Pero ang mahirap tingin ng Diyos, unawain. mahirap ano, unawain, ano, baka ikalito. Pero mali po yun. Mas maganda na ipabasa talaga. Hindi, dapat nababasa. Tsaka may, kung Kasi merong dito lang- hindi pagkakaintindi, At saka may papaliwanag sharing, ng nagtatanong. tama. Ang Biblia kasi lang ang pwede magdala ng liwanag sa tao. Oo, wala pa Ba't ng oras na. hinaharang ng simbahan noong araw? Kaya Kaya napakasaya at napakaganda po ng Hindi ate, okay lang ate, maganda nga rin yun.